Umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng ating patron, San Isidro Labrador. Kasama ng ating mga panalangin, ang misa pong ito'y para sa ating pasasalamat at pasasalamat nina Greg Tenebro, June and Belen Hunya, Alice Ganapin, Alonso family, Iban and Jocelyn Fulgar Gamboa, Jojo and Giselle Sumadia, Martin, Kathleen Ann and Matthew Monteverde, Marieta Ganapin, Marilu de los Reyes, Camila Buduan, Fortunato de la Peña, Mangilaya and Bordo family, Jenilyn Mercado, Angie Arboleda and family, Dineros family, Alonso family, Jessel and Giorgio Trading, Delbert Fulgueras and family, Florencia Gisando, Donero, Asuncion, Bituin, Omar Galan, para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Hunia family, Fulgar family, Pasawa family, Alonso family, Martin, Kathleen Ann and Matthew Monteverde, Jimenino Garcia, Leticia Fuentes, Michael and Mildred Garcia, Josefina and Naomi Mauron, Alonso family, sa lahat ng frontliners, sa kagalingan ni Marivic Encarnacion, Ching Olivar, Kiko Fulgar, Alice Ganapin, Joselito Crisosmo, at mga dinapuan ng COVID-19. At para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa ni na Fernando, Wanaria and Lucy, Mary, Edgar, Remilio, Leovino, Cesar, Ignacia, Anastasia, Aurora, Esther, Goldwyn, Gregorio and Magna, Helen Gisando, June Escobido, Elena Gisando, Patricia and Felisa, Juan and Ladita, Felipe Sr. and Filomena, Pepito, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Danilo, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida Iluminado Sr., Teresa, Irma, Caetano, Vicente, Amia, Procesa, Mario and Linda, Manuel III, Carolina, Eduardo, Manuel, Lucino, Tatiana, Pepito, Tanguan, Maria, Feliciano Jr., George, Juanito, Reynaldo, departed brothers of the Knights of Columbus, at mga kaluluwa ng mga namatay ng COVID-19. Ang pangunahing mamumuno po sa ating misa ay ang ating mahal na obispo, Lubhang Kagalang-galang Roberto Ogaha, at sasamahan siya ng ating kura paroko na si Father Chris Santos at ng ating parish priest na si Father Romel Cruz. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Parang ang hirap paniwalaan na tayo nga ay nagdiriwang ng ating piyesta ngayon. Kasi kung titingnan po natin yung simbahan, kakalog-kalog po tayo. At para bagang wala yung diwa, yung saya, yung gulo ng isang piyesta. Parang sa isang banda nakakalungkot kasi hindi ito yung nakakagawian natin na piyesta. Pero sa isang banda din, baka ito yung kailangan nating gawin
para mapangalagaan yung kalusugan ng pangkalahatan. Hindi lang yung sa simbahan, pero yung pangkalahatan. Kailangan yung pag-iingat. Kaya ko yun po, bakit hindi kayo naka-face mask? O, mag-face mask kayo. Tayo po ay patuloy po nag-iingat. At patuloy po nating kasama na rin po ko sa mga walang face mask. Kaso, pasensya na po. Hahawaan ko kayo. Patuloy po nating inaalala ang ating patron, si San Isidro Labrador. Isa po siyang mambubukid. Isang taong umaasa sa kalikasan. At para sa akin, ang taong umaasa sa kalikasan ay malalim ang pananampalataya. Dahil kahit anong technology, kahit anong galing, kahit anong lakas, pag kalikasan ang pinag-usapan, wala kang ibang pwedeng asahan kundi ang Diyos. Sana maging ganun din ang ating pananampalataya. Matibay ang pananalig sa Diyos dahil ang Diyos natin ay mabait. Ang Diyos natin ay hindi tayo pababayaan. Totoo, dadaan tayo sa pagsubok, pero totoo din, mabait ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, Sa
Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sansinukob. Ang maasang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing iahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating itutugon, mamumunga ng lubusan ang tapat sa poong mahal. Mamumunga ng lubusan ang tapat sa poong mahal. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamaking ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nasa liksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Tugon, Mamumunga ng lubusan ang tapat sa poong mahal. ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumuna sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon, Mamumunga ng lubusan ang tapat sa poong mahal. ngunit ibang-iba ang masasamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at napapadpad kung hangin umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang nag-iingat. Ngunit kailanman ang masasama ay napapahamak. Tugon, Mamumunga ng lubusan ang tapat sa poong mahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling kakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At hindi mananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At least ngayon po may sumasagot na. Nasasanay na po ako ng walang sumasagot. Nasasanay na ako yung nagsasabi, sumayin niyo ang Panginoon. Ako na rin nagsasabi at sumayin niyo rin. Pero napakaganda nga ng ating, kung titingnan nga natin yung ating pagdiriwang, para bagang sinadya ng Panginoon na pagdaanan natin ito. At tunay nga na parang si San Isidro Labrador, na kung saan kumpletong-kumpleto ang kanyang pananalig sa Diyos. Nung panahon na yon, nung panahon ni San Isidro Labrador, wala pa pong mga seeding, yung cloud seeding para umulan. Wala pa po yung technology na para i-channel yung tubig galing sa dagat o galing sa bundok patungo sa bukid. Parang napaka-primitive pa po nun. At ang mga mambubukid ay tunay na umaasa lamang sa Diyos at walang ibang inaasahan. Yung lakas ng kanilang braso, yung mga hayop na ginagamit nila, pwedeng magbungkal ng lupa, pwedeng tumulong mapadali ang trabaho, pero kapag walang ulan, patay ang lahat ng tanim. Kaya makikita natin si San Isidro Labrador, ang tunay na umaasa sa Diyos. Naku, umubo ko. I-disinfect ito. Makikita natin na itong panahon na ito, tayo din ay walang ibang maasahan kundi ang Diyos. Kahit yung nangyayari ngayon, yung quarantine, yung isolation, lahat po ito ay hindi po gamot. Pinababagal lang po niya yung pagkalat ng virus. Para hindi din po ma-overload yung mga ospital, yung mga pasilidad, para hindi po siya ma-overload. Na hanggat walang nahanap na vaccine, patuloy po siyang kakalat. Kaya sa atin, parang yung pangangamba, yung takot, sana yun yung magbunsad sa atin na tayo mag-ingat lagi.
Kasi sa ngayon, wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Kaya makikita natin yung halimbawa sa ating ebanghelyo na si Kristo ang puno, tayo yung sanga. Totoong-totoo po yun. Kung tayo ay maputol yung sanga, mabali yung sanga, ang sanga ay siguradong matutuyot. Ang mga dahon niya ay maninilaw at matutuyot din. Di lalaon, magiging patay yung sanga at hindi siya magiging mabunga. Ganon din sana tayo. Meron tayong responsibilidad na kumapit sa puno. Umasa sa pag-asa na binibigay ng Diyos. Kasi ang biyaya, ang lakas, ang lahat ng pwedeng ay manggagaling lamang sa Diyos. Hindi sa atin. Kaya tayo po, ang paanyaya sa atin ni Kristo ay manatili bilang mga sanga, manatili sa puno, manatili sa Ama. Totoo, merong pagtatabas, merong paglilinis na ginagawa ang Diyos. Pero ito'y ginagawa sa mga hindi kumakapit sa Diyos. Yung mga ayaw talaga, yung pinili nilang hindi kumapit sa Diyos. At meron pa rin pagtatabas ang Diyos na para lalong maging mabunga tayo. Sinabi ko po, hindi ko po alam kung nanood po kayo ng consecration last Wednesday. Kasi pareho po yung ebanghelyo. May pagtatabas nga nangyari sa atin. Pwede ba nating sabihin na yung misa, tinabas ng Diyos? Yung pagdiriwang ng sabay-sabay ay tinabas ba ng Diyos? Ayaw ba ng Diyos yun? O meron nga bang itinutuwid ang Diyos sa ating pagdiriwang? Sinasabi po natin, ang misa po ay hindi po siya isang loose social gathering na tayo nagsasama-samang sosyalan, happy-happy. Ang misa po ay unang-una nakaugat sa pamilya. Kaya nga ba pinabalik ang lahat ng tao sa kanya-kanyang pamilya, pinagtibay ang ugnayan sa pamilya. Kasi ang ugnayan sa pamilya ang dadalhin mo kapag ikaw pag tayo ay nakapagtipon ng muli. Kapag tayo ay may malalim na malasakit, malalim na pagmamahal, malalim na pagkalinga sa ating pamilya, yan din ang ating dadalhin kapag tayo ay nakapagtipon-tipon na bilang simbahan. Yung malalim na pagkalinga, malalim na malasakit sa ating kapwa. At ako'y natutuwa kasi minsan nga po ako'y nag-text blast sa mga Vicar Forain at isa po si Father Chris sa mga Vicar Forain. Kasi natatakot po ano na nangyayari sa mga pare, sa mga parokya. So kinamusta ko po sila. At lahat sila, wala pong ni isang nagsabing, "Naku, Bishop, sinusugod na po ang simbahan. Niraransak na po ang simbahan." Wala pong ganon. Ang lahat po nagsasabi, maayos naman po kami. Dahil marami pong tumutulong. Para bagang nag-uumpisa na yung malasakit, yung pagkalinga ng kapwa. Dahil tayo ay pamilya. Hindi tayo parang isang kapulungan lamang. Tayo ay pamilya na may malasakit sa kapwa. At para sa akin, yun ang nais pagtibayin ng Diyos sa atin ngayon. Oo, totoo, hiwa-hiwalay tayo. Pero hindi porket hiwa-hiwalay tayo, ay wala na tayong malasakit at pagkalinga sa kapwa. Sana nga sa kabila ng ating pagkakahiwa-hiwalay, lalo pag pinagtitibay ang ating pagkalinga sa kapwa. Yung ating paggawa ng mabuti ay hindi dahil sinasabi, "Uy, ang galing-galing mo, ang bait-bait mo." Hindi. Kahit tayo nagbibigay na walang nakakaalam, yun yung pinagtitibay ng Diyos sa atin ngayon. Yung ating kabutihan ay nagbunga dahil
O, nag-uumpisa yung kabutihan natin kasi nagtitiwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. At balang araw, tayo din ay ginagawang instrumento ng Diyos para sa pagkalinga at pangangalaga ng ating kapamilya. Hindi po natatapos sa pagkalinga lamang sa atin ng Diyos ang kanyang kabutihan. Tayo ay tinatawag ng Diyos na kalingain ang ating kapwa. Tratuhin ang ating kapwa bilang pamilya. At kapag ganyan ang mangyayari, wala tayong kapamilyang magugutom. Wala tayong kapamilyang maliligaw. Wala tayong kapamilya na maghihikahos. Dahil patuloy na natin pangangalagaan ang ating mga minamahal sa buhay. Lumalaki po ang pamilya natin, pero lumalaki din po ang biyaya sa atin ng Diyos. Kaya wag po tayong matakot tumulong. Wag po tayong matakot. Kaya nga po sa akin, natutuwa po ko sa inyo. Ang tatapang po ninyo. Nandito po kayo ngayon. Dahil alam niyo po, kayo ay biniyayaan na ng Diyos. At kayo din ay patuloy na binubusog ng Diyos ng kanyang biyaya. Para kayo din ang tumulong sa ating pamilya, sa malaking pamilya. Ito hindi kailangan ng material na bagay. Pwedeng inyong pag-awit ay makakatulong magpasigla ng spirito ng diwa. Yung inyong presensya dito ay nakakapagpatapang ng loob ng ating pamilya. Na huwag matakot, patuloy lang tayo mag-iingat, pero huwag matakot. Tayo po ay pinuspos ng biyaya ng Diyos sa piyestang ito. Pero yung pagpupuspos ng biyaya ng Diyos ay hindi natatapos ating lamang. Ito'y patuloy nating binabahagi, pinagkakaloob sa ating kapwa, para ang lahat ay makatanggap ng biyaya ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo nawa rin bilang isang pamayanan ay magkaroon ng pagpapanibagong buhay. Gawin nating huwaran ng ating patron, si San Isidro Labrador, upang maisakatuparan natin ito na maging kalugod-lugod na anak ng Diyos. Buong puso kayong manalangin. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para ang ating simbahan sa pamumuno ni Papa Francisco, mga obispo at lahat ng kaparian sa tulong ng social media ay matugunan ang espiritual na pangangailangan ng mananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa mga namumuno sa gobyerno, maging tapat nawa sila sa kanilang tungkulin, magbigay ng sapat na suportang kinakailangan ng bawat pamilya at pamayanan. Ngayong panahon ng pandemya ng COVID-19, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa ating parokya, lahat nawa ng parishioners ng parokya ay maging ligtas na sa COVID-19, mapagtanto ang kalagahan ng kanilang tungkuling, manatili at maging ligtas sa sariling tahanan at maging handa din naman na tumulong sa kanyang mga kapatid na nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa ating lahat na nakakaranas ng pangamba, dala ng pandemya ng COVID-19, nawa tayo ay gabayan ng ating mahal na patron, San Isidro Labrador, na magkaroon tayo ng payapang kaisipan at matatag na pananampalataya upang labanan ang mga hamon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa ating mga sponsors at frontliners, patuloy nawa silang pagpalain, patatagin ang kanilang loob na patuloy na maglingkod sa Diyos at sa kapwa tulad ni San Isidro Labrador. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, dinggin, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong pamayanan. Gawin mo nawa kaming mapagpakumbaba at matutong mag-alay ng sarili tulad ng iyong anak na si Jesucristo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pangapaghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kapay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. At ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat ng pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, amin ang tubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, ligtas mo aming anak. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapatong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ni San Salvador ang aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang pinagbuklod ng Diyos sa kanyang pag-ibig at katapatan, lakas loob nating ipahayag ang panalangin itinuro niya sa atin. Bigyan mo
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi naming matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin sa parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. As we
Tayo po ay magsiluhod para sa Oratio Imperata. Makapangyarihang Iyang Ama, Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po aming mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila ay makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Naway iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pag-ibayuhin mo sa amin ang pagnanasang kumalingat at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong itinarangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na inihain ang lahat ng iyong bigay na kakainin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magpumuna sandali. Muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. 2 weeks ago, ako ay nag-message kay Bishop and my exact opening message, sabi ko, Bishop, suntok sa buwan po. Pwede po ba namin kayong maimbitahan para magdiwang ng aming Fiesta Mass? Alam naman natin na tayo ay nasa ECQ. Ang sagot ni Bishop, kung wala namang mga lockdown, tentatively, sabi niya, confirm. Dumaan yung birthday ko. Ang wish ko lang sa birthday ko, Lord, sana pwede si Bishop. At nag-message ulit sa kanya para hingin yung kanyang final confirmation and he said yes. So, natutuwa ako kasi noong isang taon, nung maging obispo natin, si Bishop Robbie, ay June, sabi ko, hindi mo na natin iimbitahan dahil ang dami-dami pang parang fresh na fresh celebrity si Bishop. Ang mga parokya nag-iimbita, laging fully booked. Sabi ko, magpapa-install na lang ako next year pag kaunti na yung nag-iimbita kay Bishop. Pero sa kasamang palad, inabutan na tayo ng COVID. Inurong ko yung aking installation sana ng birthday ko. Hindi pa rin umabot dahil sa extension. Pero ngayon, sa pinaka natatanging pagdiriwang natin, pinaka timely, hindi lang dahil piyesta natin, kundi sa gitna ng ating agam-agam, pagtatanong, paghahanap, nagsalita. At narito sa ating piling ang ating mahal na pastol ng ating diocese. Kumbaga, katulad ng panalangin natin, ang San Isidro Labrador ay laging may kinalaman sa pag-ulan, sa pagdidilig ng lupa upang magbigay ito ng kasaganaan para tayo nadiligan ng presensya ng ating mahal na obispo sa umagang ito. Bagamat
ang ating mga sponsors ng ating mga PPC lang naririto sa ating simbahan. Pero alam ko kasama natin spiritually ang ating mga parishioners sa ating Facebook Live. Kaya ating pasalamatan ang ating mahal na obispo para sa kanyang pagpapaalala muli sa atin, pagtuturo muli sa atin ng ating totoong identity na sa ating simbahan nakakasumpong tayo ng pagiging tunay na pamilya. At sa pamilya, natututo tayong magmahal, natututo tayong magbigay, kumalinga, at magsakripisyo. Maraming salamat, Bishop, muli sa pagpapaalala niyo sa amin ng aming bokasyon. Ang biyaya talaga ng Diyos ay bumubuhos, umulan. Sana wag naman masyado umulan ng todo dahil pagkatapos po ng ating banal na misa, aayusin lang natin ang ating patron at ang Maria de la Cabeza. Tayo po ay magpuposisyon at iikot sa mga komunidad ng ating parokya at babasbasan natin ang bawat komunidad. Kaya pagkatapos po ng ating misa, ang ating prosesyon at nais ko rin sana na sa misang ito pasalamatan ang lahat ng mga nagbigay ng sarili. Sabi nga natin sa paalala ni Bishop, in family, we come to know and to learn to love. At walang pinakamaganda sigurong pamamaraan, Bishop, di ba? Parang si Bishop, kanina nag-uusap kami, ang ilang months pa lang, biglang Bishop natin si Bishop, ay ito na nga, meron na tayong COVID. Ito sana yung aking first fiesta sa parokyang ito, pero hindi tayo makapagdiwang. Pero sabi natin, di ba, na tatanto natin, nakikilala natin sa mga pagsubok, sa mga paghihirap, ang tunay nating pagtawag. So, kaya mahirap man yung ating sitwasyon, pero lumabas ang mga tunay na mga lingkod ni San Isidro Labrador. Nagpapasalamat kami sa mga maraming mga tao na patuloy na tumutulong at nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kapwa at pagdamay. Ang ating PPC, ang ating mga ministry, ang ating SOCOM, at ang mga tao, hindi ko nababanggitin, ang mga tumutulong at patuloy na nagpapaabot ng kanilang pagmamahal upang totoo nga, ang isang pamilya ay nagdadamayan, lalong-lalo. Totoo nga po na dito mo talaga nakikita yung pamilya sa pagdadamayan. Parang malungkot lang isipin na bakit sa ganung okasyon pa tayo. Panalangin sa Santa Misa, lakas mo at gabay sa buhay.